What's up sa inyo mga ka-farmers? Tatlong kamalian ko sa pagpupunla ng papaya. Ito ba ang inyong nararanasan? No? Iyan, no? No? So mga ka-farmers, number one na kamalian ko sa pagpupunla ng mga papaya ay araw-araw akong nagdidilig. No? Ayan mga papaya na yan ha. Okay. So, paglipas ng mga panahon sa experience ko dito sa pagbebenta ng mga seedlings, no? Ayan, sa pagpupunla ng mga papaya, akala ko pwede siyang araw-araw na diligan. Ngayon, kapag ka araw-araw diniligan, napansin ko palaging basa yung kanyang puno. Ayan. Nung palaging basa ang kanyang puno, mga ka-farmers, ganito po yung nangyayari. Ayan. Okay, so pangalawa po ayan. So sa pangalawa, kapag ganito yung nangyari sa kanyang punla, ito sa ating seedlings na, no? Ito pong lupa ay contaminated na po ito ng fungus. Ano po? Wag na po natin itong i-reuse kasi po dito sa farm kapag halimbawa kami tining, halimbawa ganyan, oh. So nire-reuse namin yung lupa. Ayan iniipon namin and then pinagpupunlaan ulit namin. So kapag ganito po, wag niyo na pong i-recycle itong lupa kasi contaminated na po yan ng fungus na pwedeng mag-dumping off yung ating papaya. Sayang ang ganda pa naman pero bulok yung kanyang puno. So pag binunot nyo po siya, ayan bubunutin ko. Ayan napaka-healthy yung kanyang ugat. Pero yung parting dito, ayan, masyado ng patay na, no? Ayan. Isa pa mga ka-farmers, kung kaya't kunti yung tumutubo, no? Pangatlong kamalian ko sa pagpupunla ng papaya, no? Pangatlong kamalian ko sa pagpupunla ng papaya ay hindi ko ibinababad sa tubig or ibinababad sa humus yung aking mga buto, no? Kaya mababa yung germination rate, no? So kung magbibenta ka ng seedlings, yan ganyan, no? Ibebenta mo yan. Kung ibebenta mo yan, siyempre dapat maraming tumubo o mataas yung germination rate para maibawi natin yung gastos, no? So may mga expenses pa po yan, no? Sa buto pa lang ng papaya, masyado nang mahal, no? Ilalagay ko sa comment section kung saan nyo pwedeng ma-order yung buto ng papaya na ginagamit ko. Red Lady po ito ng No New, po, kasi proven na po ito dito sa amin sa Bicol. So yun lang po. Sa mga sana po may natutunan kayo sa aking short video na ito na tatlong kamalian ko sa pagpupunla ng papaya. Unang-una, ulitin ko, huwag po kayong magdidilig araw-araw sa papaya. So kailan ba dapat magdidilig ng papaya? I think sa loob ng isang linggo, mga 3 to 4 times. No, 3 to 4 times na magdilig. Depende kasi sa kalagayan ng panahon kung sobrang init or minsan kasi tuloy-tuloy yung ulan. Sa isang linggo, 5 days maulan, 2 araw lang mainit. So minsan obserbahan din natin kung kailangan na ng diligan yung ating papaya para hindi naman siya malanta or mamatay, no? Pangalawa, wag nang i-recycle yung lupa na may namatay na o kaya kapitan ng fungus kasi malamang contaminated na yung lupa na yun. Kung mapupwede, ilagay nyo na lang sa inyong garden plot at taniman nyo ng kung ano-ano. Okay. At saka pangatlo, para mataas yung germination rate, no? Mataas yung germination rate, dapat ibabad natin sa tubig 24 hours yung buto ng papaya, no, para ma-break yung dormancy. Okay.
No? So, sana may natutunan kayo sa aking video. Peace yo.